Nangyari ito noong bata pa ako, mga nasa 2nd o 3rd grade pa lang ako. Mahirap na para sa akin alalahanin ang mga bagay mula sa panahong yun, pero ang alaalang ito ay sobrang malinaw at malalaman mo kung bakit. Araw ng pasok sa eskwela noon, at buong araw ay bumuhos ang ulan ng sobrang lakas na parang may bagyo. Pagkahatid sa akin mula sa school, umalis ang mga magulang ko para sa isang importanteng event. Hindi ko na matandaan kung fundraiser ba yun, dinner party, o iba pa. Basta ang alam ko, dapat babalik sila ng gabing yun. Pero habang wala sila, lalo pang lumakas ang sama ng panahon, naging delikado na ang bumiyahe. Kaya, napilitan silang magpalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan nilang malapit lang sa pinanggalingan nila. Tumawag sila sa landline namin at paulit-ulit na humingi ng tawad sa pag-iwan sa akin mag-isa. Sinabi ko naman na ayos lang ako, hindi pa nga ako gutom. Binigyan ako ni mama ng listahan ng mga kailangang gawin bago matulog. Ilak ang lahat ng pinto at bintana, mag-iwan ng kahit isang ilaw na bukas, at isara ang lahat ng kurtina o blinds. Sa edad ko noon, hindi ko pa masyadong naiintindihan kung gaano kahalaga ang mga yun. Hindi ko pa alam kung gaano kadelikado ang maiwang mag-isa ang bata sa bahay. Sa totoo lang, excited pa nga ako na ako lang ang nasa bahay. Ibig sabihin, walang bawal na candy at walang oras ng pagtulog. Wala pa akong TV sa kwarto ko noon, kaya nanood ako sa living room habang nakahiga sa couch. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko lahat ng bili ni mama bago ako matulog, kasi plano ko naman magpuyat. Pero, gaya ng inaasahan, tinamaan ako ng antok at hindi ko na malayang nakatulog ako. Hindi ko na matandaan kung anong oras ako nagising, pero sapat na ang lumipas para mamatay ang TV sa sleep mode. Ibig sabihin, halos 3 oras na ang nakalipas. Pagmulat ko, ramdam na ramdam ko ang lamig. Hindi naman yun nakapagtataka, kasi gabi na. Pero iba ang lamig na to, parang may kakaiba. Kahit bata pa ako, alam kong may mali. Gusto ko na lang sanang bumalik sa pagkakatulog, pero bigla kong naalala yung bilin ni mama. Ayokong mapag-alitan, pinagkatiwalaan pa naman nila akong maiwang mag-isa. Kaya pinilit kong bumangon at nag-ikot sa bahay para gawin lahat ng nasa listahan. Sinigurado kong nakalak ang front at back door, nakasara ang mga bintana, nakababa ang blinds, at may ilaw na bukas. Lahat naman ay mukhang maayos, kaya lalo akong nagtaka kung bakit sobrang lamig pa rin. Nilapat ko pa ang palad ko sa mga bintana, baka may nakaawang. Pero hindi, sarado lahat. Iniisip ko baka nasira ang heater dahil sa bagyo. Mukhang yun ang lohikal na paliwanag sa isip ng batang tulad ko, kaya hindi ko na masyadong pinansin. Pagod na ako, kaya umakyat na ako papunta sa kwarto para matulog na lang. At doon ko talaga nakita kung gaano kalala ang bagyo. Nasa gitna kasi ng bahay ang living room, kaya hindi ko talaga naramdaman ang full impact ng bagyo. Pero ang kwarto ko, may malaking bintanang nakaharap sa labas. Ramdam ko ang pag-ulan na parang binabayo ang salamin. May kidlat na halos kada minuto, kasunod ng nakabibinging kulog. Hindi naman ako takot sa bagyo noon, pero inalala ko paano kung may punong bumagsak sa bahay. Baka kaya hirap akong makatulog, kahit na sobrang antok ko kanina lang. Habang nakahiga ako, nakarinig ako ng mga kakaibang tunog. Parang pag-creak ng kahoy. Ang buong sahig namin ay may carpet, kaya imposible na sa kwarto ko galing yun. Akala ko noong una, baka may punong nasa sayad sa bubong dahil sa hangin, pero iba talaga ang tunog. Kakaiba, hindi siya parang tunog ng ulan o bagyo. Kaya lalo akong nainis. Hindi na ang bagyo ang dahilan kung bakit ako hindi makatulog, kundi yung paulit-ulit na creaking na yun. Hindi ko na kinaya. Umupo ako sa kama, tumingin sa paligid. Nakiramdam ako, kidlat. Saglit na lumiwanag ang buong kwarto. Normal ang lahat, pero napako ang tingin ko sa iisang bagay, ang closet. Yun lang ang kahoy sa buong kwarto. Muling dumilim. Hindi ako gumalaw. Tumahimik ako. Mga 1 minuto ang lumipas. Muling kumidlat, at sa isang iglap nakita ko. Bahagyang nakabukas ang closet door. Kanina, alam kong nakasara yun. Siguradong sigurado ako, may nagbukas yun. May nasa kwarto ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagsalita. Hindi man lang ako nag-isip. Tumayo ako ng dahan-dahan at tahimik na lumakad papuntang pinto. Ang layo mula kama hanggang pinto, parang 1 milya sa takot ko.
Pagdating ko sa hagdan, diretso akong bumaba at nagtago sa ilalim ng dining table. Doon lang tuluyang bumigay ang emosyon ko. Doon ako napaiyak. Hindi ko alam ang gagawin. May tao sa bahay, sa kwarto ko, at wala ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natili doon. Pero dumating ang sandali na may narinig akong yabag pababa ng hagdan. Pinigil ko ang hininga ko. Kahit anong tunog mula sa akin, maaaring ikamatay ko. Pero hindi normal na yabag ang narinig ko, parang may tumatalbog at pabagsak na bumaba. Magulo, hindi normal, at papalapit. Tila ba alam nila kung nasaan ako? Papunta sila sa dining area. Hindi ko mailarawan ang takot ko. At mula sa ilalim ng mesa, nakita ko ang mga paa nila. Hindi ko nakita ang katawan, pero dalawang hubad na paa ang dumaan sa paningin ko. Basa at maputik, may kulay dilaw ang mga balat. Hindi ko masabi kung babae o lalaki. Sobrang kadiri, halos hindi na itsurang tao. May mga hiwa-hiwa at galos sa mga binti nila. Nahihirapan din silang lumakad parang lasing. At akala ko tapos na pero may nalaglag sila. Isang wrench. Tumama ito sa sahig ng malakas. Napahawak ako sa bibig ko para hindi mapasigaw. Dahil kung yumuko sila, siguradong makikita nila ako. Pero hindi sila yumuko. Nakatayo lang sila. Walang galaw. Pakiramdam ko para kaming nasa matinding standoff, konting galaw lang, patay ako. Sa wakas, tumuloy sila sa paglalakad. Nawala sila sa paningin ko. Narinig ko ang yabag nila na palakad-lakad sa ibaba at mabigat ang mga paa, parang wala sa katinuan. Parang isang buong oras silang naroon. Hanggang sa tuluyang bumukas at sumara ang front door. Nawala na sila, pero hindi pa rin ako gumalaw. Nanatili ako sa ilalim ng mesa. Takot at trauma. Sobrang takot ko, nanginginig ako. Naiintindihan ko ang nangyari, pero hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ang natitirang bahagi ng gabi, parang blur na. Pinulot ko ang wrench, ayokong makita ito ng mga magulang ko. Sinigurado kong nakalock ang pinto. Umakyat ako, gumapang pabalik sa kama, at natulog. Kinabukasan, parang normal na uli ang lahat. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot akong sabihin sa mga magulang ko. Ayokong malaman nilang hindi ko sinunod ang bilin nila. Kaya tinago ko ang lahat. Ilang taon pa ang lumipas bago ko ito naikwento. At nahirapan pa silang maniwala. Ngayon, alam kong pagkakamali ang hindi agad pagsasabi. Dahil huli na, wala nang magagawa. Pero ang totoo, na-trauma ako. Simula noon, natutulog na ako na may nightlight. Natakot ako sa dilim. At hanggang ngayon, hirap pa rin akong ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari noong gabing yun. Pero may natutunan ako, i-lock niyo palagi ang mga pinto sa gabi.